Okay, good morning mga kanting. Ito yung example ng mga libro ng karunungan, lihim na karunungan. Actually, di naman dapat sinasabi itong mga to pero para sa kaalaman nyo, ang mga libro ng lihim na karunungan, kaya sinasabing lihim na karunungan is may mga orasyon at mga katagang nasusulat na hindi para sa mga normal na tao lang. Kasi pagka nalaman ng kahit sino yan, mawawalan sila ng bisa. Kasi kahit hindi karapat dapat babanggitin nila yung mga tao. So, ganito ang example ng mga libro ng lihim na karunungan. Ito yung mga tinatago talaga. Pero pinapakita ko sa inyo para sinasabi ko sa inyo nag-e-exist talaga itong mga to. At pwede ka rin kumopya. Kaya lang, ang pagsulat ng mga libro ng lihim na karunungan ay tuwing Martes Biyernes lamang. Ang Martes Biyernes na kasi may mga hiwaga silang taglay na special na araw. Parang kagaya ng pagtatrabaho. Mag-start ka ng Lunes hanggang Biyernes. Pahinga ng Linggo, gano'n. So, yun ang mga routine. Pero ang mga hiwaga kasi is Martes, Biyernes lang talaga sila. Ewan ko ba ba't gano'n, pero tradisyon na siguro yung gano'ng bagay. So, ang mga nilalaman ng mga libro ng lihim na karunungan is mga selyadong kaalaman na tanging mga ang tingero at mga ermitanyo lang ang nakakaalam. Ito yung magmula sa paano ang simpleng kaalaman, paano manimula, paano magbakod, mapagbanggit ng mga poder, orasyon, kung paano gawin tama, panghuhula, meron din dito mga panghuhula, ganun. Ayan, yung mga zodiac sign pa, kung anong klaseng ugali ng tao na meron, kaya iba-ibang ugali ng mga tao sa pagdarasal para ma-cleanse ka, hindi, mag-cleansing ka muna bago magdasal. Tapos ito, mga orasyon ng Haring Bakal nandito rin. Haring Bakal. Yung tamang orasyon ng Haring Bakal kasi mayroong proseso yan pero kailangan muna magpabinyag sa mga Haring Bakal, mga orasyon kung paano ito pang iwas sa balag, ganun, mga orasyon yan. Tapos yung mga mga agimat, kung anong mga ano nila, kung may sinasapian. Tapos ito, mayroon pa himpar sa posas pala. Ito sa tinik, sa lalamunan, paano magtagal sa tubig. May mga ganyan sila Tapos para hindi ka mapahamak pagka may inuman marami yan. Actually, bibilisin ko lang para at least hindi sila mahayag ng basta-basta. Pangtali sa mga ligaw na kaluluwa yan. Mga armor sa katawan. Yan, pagbanggit ng mga banal na pagka nalilate ka. Yan, mga bakos. Mga klase ng nilalang na makakaharap mo. Yan, kikik, kaya third eye, sa mata. Paano tumingin ng isang tao? Sa pagtingin pa lang ng isang tao, malalaman mo na kung ugali yan Yung malikot na mata is ibig sabihin hindi mo mapagkatiwalaan ng mga yan. Yung hindi makatingin ng diretso. Kasi may tinatago sila O yung malikot na mata. Tapos, mga kapre, ganon. Mga swang, mga duwende. Yan, may mga tikbalang, San Telmo. Yan, nandyan yan sa mga lihim na karunungan. Kung paano patayin yung mga netangan, ganon. Ayan, mga leklay, mga tigal po sa kamay. Paano mo mapaano isang tao, mapaamo. Mga chakra. Marami ang mga yan. Paano mag-ano ng swerte. May certain buwan, ganon. Latigo, ng buntot pagi. Ayan, mga sator, mga susi. Mga tigalpo. Marami naman yung paano lumakas, ganon. Para pagka makisabayan ka na sa away. Marami yan. Hinahabol ka ng aso. Pati dyan nandiyan pa mga yan. Marami, mutya ng linta. Ayan, subok ko na yung mutya ng linta talaga. Yan is talagang manghihilom ang mga sugat mo. Marami nga sa libro ng karunungan yan, mga orasyon yan. Paano bumilis, paano maging maganang katawan, rebuelta, paano bumalik ang rebuelta ng mga masamang may tangka sa'yo. Mga medalyon, kung anong mga dasal nila. Ayan, yan sila sa Kirata Pamilya. Ayan, mga Siete Arcangeles, yan, meron Birhen, Niño, mga Tres Pico. Ayan, pati mga alimbayugan, nandyan pa. Yan, maraming yan. Maraming nilalaman ng mga libro ng karunungan. Kaya,
kung isa kang albularyo o rantingero, dapat meron kang ganito. Kasi yung mga ganito is yung mga orasyon ng mga sinauna pa. Pero dapat tinatago to, kaya libro ng lihim na karunungan. Pero ngayon, pinapaalam ko sa inyo na ang ginagawa kong to is yung sakripisyo rin. Kasi ine-expose ko yung mga lihim Pero para sa inyong kaalaman, itong ginagawa kong to, hindi para sa akin para sa inyong kaalaman. Kasi ang pwersa ng kadiliman, magtatago yan sa hindi mo inaasahang bagay at susurpresahan ka Kaya tignan mo yung mga tao, mayroong nakukulam dahil wala silang alam sa mga libro ng karunungan. Kaya kung meron kayong alam ng mga libro, isinasuggest kung pwede kayong gumawa ng ganito. Ang pagkakalat ng mga kaalaman is sa mga matatanda talaga na merong karunungan lihim na tinatago nila. Kausapin nyo sila, ganun, para makahingi kayo. Tapos i-compile nyo sila sa isang libro para at least meron kayong may pamana ba sa mga apo nyo. The more na tumatagal ang panahon, the more na dumadami ang kaalaman ng libro. Parang din sila mga Biblia. Pero ang Biblia ng mga isis tungkol sa reliyon mataas na uri ng kaalaman na yun. Pero ito isa pang araw-araw sa depensa mo para hindi ka mapahamak tsaka para hindi ka maging mangmang. Hindi bawal na magkaroon ng libro ng kaalaman, karunungan, kung ginagamit mo to sa araw-araw, sa ikabubuti mo. Pero sa masama naman is yun ang nagiging bawal, nagiging foul ka na nun. Pagbuhay rin to ng mga gamit at saka pang-iwas sa anumang disgrasya. Iyan po masasabi ko sa libro ng lihim na karunungan. May mga ganito na yung mga lumang-luma na talaga. Yung mga lumang-luma na yun, kinatransfer sa mga bago at binabasbasan yan para maging effective sila. Yun lang po masasabi ko.